Isang buwan na ang lumilipas, hindi na muling tumungtong ng bahay nila si Luis. Pinapakuha na lamang nito si Baby Jacob sa yaya upang dalahin dito ni hindi nga niya alam kung saan ito nakatira ngayon. Sa alitan ng araw ng alaga nila sa bata, hindi niya alam kung hanggang kailan ang ganitong sitwasyon. Naawa siya kay Jacob dahil tila ito bolang pinagpapasahan. Ngunit wala siyang magawa. Naghihintay siya sa pagbabalik ng asawa sa bahay. Sana'y makausap niya ito. Tanging si Matias ang kumakausap sa kanya. Bawal siyang magpunta sa Unicorn Marketing Agency. Madami pa itong bawal na sinusunod niya lahat sa pagbabakasakaling kausapin na siya nito. Hindi siya titigil hanggang hindi sila nagkakabalikan. Biglang naglahong parang bula si Ronald na ipagkalat na may relasyon sila. Sirang-sira siya. Nabawasan na naman ang usapin paglipas ng mga araw. Natabunan ng ibang issue. Ngunit malaki ang naging epekto ng pangyayari sa buhay niya. Pakiramdam niya iniwan siya ng mundo. Tanging ang pamilya niya ang naiwang naniniwala sa kanya. May ilan ding kaibigan na natili kagaya ni Dorina, Dustin, Ali at Joshua. Ngunit siya na din ang dumistansya sa mga ito dahil sa hiyang nararamdaman. Lumayo siya sa mga tao. Nagulat siya sa pagdalaw ni Matias. Madalas ay tumatawag lamang ito. Magandang araw, Miss Kimberly. O Matias, may kailangan ka ba? May pinapasabi ba si Luis? Tara, maupo ka. Medyo alanganin si Matias magsalita. Kinabahan siya sa laman ng folder na dala nito. Miss Kimberly, may kailangan ka pong pirmahan. Ano yan? Annulment papers po. Matias, gusto kong makausap si Luis. Tatanggapin ko yan pero request ko na ako mismo magbibigay sa kanya. Baka sakaling magbagong isip niya kapag nagkausap kami. Walang nagawa si Matias na sapilitan siyang sumama sa Unicorn Marketing Agency. May mga bulungang umugong nang mapadaan siya sa harap ng ilang empleyado. Madami talagang mga mapanghusga, ngunit wala siyang planong patulan ang mga mapangusig na titig ng ilan. Nakayuko si Luis at tutok sa ginagawa nang pumasok siya sa opisina nito. Wala nang malaking portrait nilang pamilya na nakasabit sa dingding. Luis, hindi natin kailangang humantong sa annulment. Subukan nating maayos ulit ang pagsasama natin. Lakas loob niyang sabi. Ayusin? Matapos kang manlalaki, ganun na lang ba yun? Isang katangahan kung tatanggapin pa kita. Madumi kang babae. Hindi niya ipinakitang matinding sakit sa damdamin sa mga sinasabi nito. Gutay-gutay ang kanyang puso. Nagkalat at hindi niya alam kung paano bubuuhin. Wow, napakalinis mo naman. Kung tutuusin, ikaw ang nambababae. May nadinig ka ba sa akin? Get out. Walang patutunguhan ng usapan natin. Tama na maghiwalay na tayo. Kaysa pati konting respeto ko sa'yo ay mawala na rin. O bakit iniiba mong usapan? Yung relasyon ko kay Ronald hindi totoo. Yung sa inyo ni Beauty ang tunay. Oh, naku ako na. Nakakita ka ng tamang pagkakataon para makipaghiwalay sa akin. Kaya bulag at bingi ka sa mga paliwanag ko. Noon pa man gusto mo nang makipaghiwalay. Matias, please lang palabasin mo na si Kimberly. Nakita niyang namumula na ito sa galit. Agad lumapit ang sekretary at inakay siya palabas. Teka lang Luis, hindi mo na ba talaga ako mahal? Hindi sumagot si Luis at binalik ang atensyon sa ginagawa. Inuulit ko ang tanong. Kapag sinabi mong hindi na ititigil na ako, tangi ang pagiging ama mo na lang kay Jacob ang aasahan ko mula sa'yo. Kapag sinabi mong mahal mo pa ako kahit konti, kung kahit konting pagtingin ay meron ka pa, handa akong maghintay hanggang handa mo na akong patawarin. Muling itinaas ni Luis ang muka, diretso itong nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi na kita mahal. Wala na akong kahit konting pagtingin sa'yo. Malamig pa sa yelong sabi ng asawa. Napatras siya sa nadinig. Talo na siya. Tapos na ang laban. Tanggap na niya ang hindi magandang wakas ng kanilang pagmamahalan ni Luis. Sige, kung yan ang desisyon mo. Hangad kong kaligayahan mo. Puno ng emosyon niyang sabi, inilabas niya ang dalang folder at nilapag sa table ni Luis. Kumuha siya ng ballpen at pinirmahan niya sa harap mismo nito. Umasa siyang aawatin siya nito ngunit walang pagtutol mula sa asawa. Isang palatandaan na desidido nitong talaga. Matapos pinirmahan ay mabagal ang kanyang hakbang paglabas. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay umaasa siyang pipigilan siya ni Luis. Ngunit nanatiling tahimik ang lalaking dating nagmamahal sa kanya ng lubos.
Matias, ano nangyari kina Kimberly at Luis? Nasa retreat ako 3 buwang walang internet. Bungad ni Lola Marta sa kabilang linya. Madam Marta, sinubukan ko po kayong kontakin. Nag-send din po ako ng email sa mga naganap. Nasa social media po ang skandal na nangyari. Papaimbestigahan kong nangyari. Hindi ako naniniwalang magagawa ni Kimberly ang magtaksil. Well, sana nga hindi totoong relasyon niya sa Ronald na yun. Madam Marta, marami pong nangyari sa buhay ng mag-asawa nila Sir Luis at Miss Kimberly. Kahit po ako'y gulat na gulat sa mga issue. At nakipaghiwalay na po si Sir Luis. Pinapaayos na po niyang annulment ng kasal nila na pirmado na nilang dalawa. Ha? Teka, idili mong proseso ng annulment. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Paano si Baby Jacob? Ang setup po ay salitan sila sa pag-aalaga sa bata. Hayan na nga bang sinasabi ko. Alam kong dadaan sila sa mga pagsubok. Ang bilis naman nilang sumuko. Si Miss Kimberly po ay naghihintay pa kay Sir Luis. Masyado pong nasaktan si Sir Luis sa isiping nagtaksil si Miss Kimberly. Naging bingi na po siya sa kahit na anong paliwanag. Kung dati workaholic siya, mas lalo po ngayon. Hintayin mong tawag ko, bukas para sabihin ko anong dapat mong gawin. Huwag mo sasabihin kay Luis na nagkausap tayo. Heto at nagdatingan ng mga email sa inbox ko. May message galing sa kanya, tatawagan kita bukas. Sir Luis, hindi pa po ba kayo uuwi? Tanong ni Matias sa boss. Mauna ka na, may tatapusin pa ako. Sir, baka po magkasakit na po kayo niyan na puro trabaho inaatupag niyo. Ano nga palang balita sa proseso ng annulment namin ni Kimberly? Sir Luis, nagpatulong ako kay Attorney Raimundo para mapabilis ang proseso ng annulment niyo kay Miss Kimberly. Kaso may sinasabi sa akin na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa inyo. Nabitawan ni Luis ang hawak ng mga papeles. Ano ang naging usapan niyo? Huwag niyo na lang pong sabihin sa lola niyo. Si Attorney Raimundo ang pinakamalapit na abogado kay Madam Marta at nakita niya ang last will nito dahil siyang nag-aasikaso. Nakuha ni Matias ang buong atensyon niya. Anong kinalaman niyan sa annulment ko kay Kimberly? Sinabi po niya sa akin na ayon sa last will na isinulat ni Madam Marta, sa sandaling makipaghiwalay po kayo kay Kimberly, ibibenta ang lahat ng shares ng pamilya Moya at ilalagay sa trust fund para kay Baby Jacob. Ang lahat ng ari-arian na ipapamana niya sa iyo ay mapupunta sa inyong anak sa sandaling magkahiwalay kayong mag-asawa. Ano? Hindi totoo yung sinasabi mo. Sir Luis, walang dahilan para magsinungaling si Attorney Raimundo. Maaari po niyong tanungin si Madam Marta. Hindi ako makapaniwalang magagawa sa akin niya ni Lola Marta. Sa tingin ko po'y alam niyang kahalagahan ng buong pamilya. Kaya ginawa niyang ganito upang manatili ko yung buo. Sabi po ng abogado ay biggest regret ni Madam Marta na nagkahiwalay silang mag-asawa dahil sa wala siyang naibigay na oras sa pamilya. At sa tingin ko po ay ayaw niya magsisi din kayo sa huli. Itigil mo muna ang proseso ng annulment. Hindi ako makakapayag na mapunta sa walang lahat ng pinagpapaguran ko. Kakausapin ko si Lola Marta. Hindi ko nga lang siya makontak. Paano pong gagawin? Malaki ang vision ko sa kumpanya. Gusto ko umabot to hanggang international. At isa pa, dugot pawis ang inalay ko upang maitaguyod ang Unicorn Marketing Agency. Aalamin ko muna kung totoong nakasaad sa last will. Okay po, hindi muna itutuloy ang annulment niyo ni Miss Kimberly. Tama po ba? Ani Matias at tumalikod na upang lumabas ng opisina nang tumango si Luis. Iting tagumpay ang makikita sa labi ng sekretarya. Tulala si Kimberly. Pinatulog niya si Baby Jacob matapos nilang maglaro. Bukas ay kukuhanin naman ito ni Luis. Nagtatanong na ang anak kung bakit dalawa ang bahay niya. Alam niyang si edad na 3 ay nakakaunawa na ito at naguguluhan na rin sa sitwasyon. Sa paglipas ng mga araw ay natanggap na niya na wala na si Luis. Mahirap ngunit dapat na niyang tanggapin na tapos na ang relasyon nila. Tumunog ang notification. May message request siya. Binuksan niya ito at nakita niyang pangalan ni Beauty. Nagsend to ng mga pictures. Isinara niya ang messenger. Ayaw na niyang sulyapan ang mga larawan ngunit may kung anong nag-uudyok sa kanyang tignan ang mga pictures kaya muli niyang binuksan ang mensahe. Nakita niya larawan ni Beauty at ni Luis na nakahiga sa kama o sofa. Masyadong malapit ang kuha at magkadikit na mukha ang lang halos kita. Ngunit hantad ang punong dibdib ng dalawa. Patunay na walang damit pang itaas ang mga ito. Nakapikit ang mga mata ni Luis habang si Beauty ay todo ang ngiti. Nanginginig ang kanyang kalamnan. Namalaya na lamang niyang tumutulo ang luha niya. Iyak tawa siya ng animoy baliw. The pain was too much. Parang hindi na niya kaya. Masakit isipin na ang taong nangakong mamahalin siya habang buhay
ay may mahal ng iba. Ibang nakakapagpasaya dito at hindi na siya. Muling nagpadala ng message si Beauty. Sana'y hayaan mo na kami ni Luis na maging masaya. Nagmamahalan kami at sa oras na mapawalang bisang kasal niyo, ay papakasalan na niya ako. Mga salitang tila patalim na sumugat sa kanyang puso. Lumalakas ang hagulhol niya. Napansin niyang bumangon na pala't nakaupo na sa tabi niya si Jacob. Mama? Mama? Kumapit sa likod niya ang munting kamay ng bata. Agad niyang pinunasan ng luha sa mga mata. Ayaw niya mag-alala ang anak. Tara anak, matulog ka na. Bakit ka iyak? Sakit tummy? Sabay turo nito sa tiyan niya. Nagulat siya dahil nahalata pala ng anak ang kanyang pagluha. Hindi ako umiiyak anak, masakit lang ang mata ko. Tara, sleep na tayo. Tinabihan na niya ang anak sa paghiga. Tahimik na dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Hinayaan niya ang sariling umiyak magdamag sa huling pagkakataon para sa lalaking wala na. Huling iyak, huling hinagpis. Papalayain na niya ang kanyang sarili. Kasalukuyang kumakain ng late breakfast si Luis. Dito na siya sa farm tumutuloy mula nang hindi na umuwi sa kanilang bahay. Nagulat siya sa pagdating ni Lola Marta sa farm. Lola Marta, kamusta po kayo? Nakabalik na po pala kayo sa Pilipinas. Kailan pa po? Kahapon lang ako dumating. Niyakap siya ng mahigpit ng matanda. Buti po't natuntun niyo ako dito. Hindi po ba kayo nahirapang maghanap? Kinausap ko si Matias at nagpahatid ako sa driver ko. Nag-send po ako ng email. Nabasa niyo po ba? Ha? Kailan? Nakalimutan ko ng password ng personal email ko. Kaya hindi ko na ginagamit. Nakahinga siya ng maluwag. Nagsabi kasi siya dito ng problema nila ni Kimberly, pati ang plano niyang annulment. Mainam at hindi pa nito nababasa. Hayaan niyo na po. Ang social media account po ninyo, hindi niyo po ba binubuksan? Pinagdarasal din niya na sana'y wala itong napanood na iskandalo. Nag-deactivate na muna ako at mukhang wala na akong planong gamitin ng mga yon. Mas tahimik ang buhay ko nang walang social media. Mas may kapanatagan at wala ng toxic na balita akong nakikita. Tumango-tango siya, malaki ang pasasalamat niya na wala itong nasagap na balita. Kung ganun ay wala itong idea sa naganap na iskandalo at buong akala nito'y maayos sila ni Kimberly. Lola Marta, ano pong gusto niyong kainin ngayong lunch? Magpapaluto po ako. Busog pa ako, mamaya na lang. Ipagluto mo ako ng sinigang. Nasaan si Kimberly at baby Jacob? Miss ko na sila. Nasa bahay po. Bisita po ni Kimberly ang pamilya niya, kaya hindi po siya makasama dito. Pagsisinungaling niya. Naging mailap ang kanyang mga mata. Sige, puntahan natin sila bukas or mas mainam na yayain mo sila dito. Miss ko na sila lalo ng baby Jacob ko. Sige po, tatawagan ko po mamaya para sabihin pumunta sila dito sa farm. Okay, kamusta naman ang buhay mag-asawa ninyo? Hindi kaagad nakasagot ng binata. Luis, huwag mong pabayaan ang pamilya mo. Family first, kaya nga sinama ko talaga sa last will and testament ko na hindi kayo dapat magkahiwalay. Habang buhay ako ay mabibigyan ko kayo ng payo upang manatili kayong magkasama. Hindi ko na kayo mababantayan kung mawawala na ako dito sa mundo. Lola Marta, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mahaba pa po ang buhay niyo. Praktikal lang ako. Alam ko hindi na ako magtatagal. Luis, malaki ang pagsisisi ko. Nainuna ko negosyo bagong pamilya ko. Ayaw ko magkamali ka rin at magsisi sa huli. Anyway, madali lang naman ang hiling ko sa last will. Lola Marta, ano po ang laman ng last will kung hindi niyo mamasamain? Madali lang. Dapat kayo manatiling magkasama ni Kimberly. Dahil sa sandaling magkahiwalay kayo ay mawawalan kayong dalawa ng karapatan sa lahat ng yaman ng mga moya. Sa tingin ko'y madali lang hiling ko dahil nagmamahalan kayong dalawa. Saksi ako kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Nasa midya at kinailangan niyang uminom ng tubig kaya kumuha siya sa ref. Opo naman, nagmamahalan po kaming dalawa. Masaya ako sa sinabi mo. Madami talaga kayong pagsubok na kakaharapin. Ngunit huwag kayong susuko. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Malaking problema, kailangan niyang kausapin si Kimberly upang magpanggap na okay sila sa harap ni Lola Marta. Ayaw niya makaharap ito dahil sa pagtataksil nito at pagkakaroon ng relasyon sa kanyang bodyguard. Mahirap tanggapin na sinayin ni Kimberly ang pagsasama nila. Hindi niya din maintindihan kung bakit pinabayaan ni Kimberly ang pangalawang anak ayon kay Dr. Lena. Hindi daw ito nagpapacheck up at hindi din daw ito umiinom ng gamot na inireseta para kumapit ang bata at hindi lumabas ng mas maaga. He felt unhappy sa marriage nila pero wala siyang planong iwan si Kimberly. Upang maalis ang galit at sama ng loob niya sa pagkamatay
ng kanyang pangalawang anak ay binaling niya ang lahat ng atensyon sa trabaho. Hanggang sa maramdaman niyang magkalayo na sila ni Kimberly, sa huli nagdesisyon siyang ayusin ang relasyon nilang mag-asawa. Kaya naman pinasimulan niya ang gusto nitong ipatayong negosyong coffee shop na pagmumulan pa pala ng malaking iskandalo. Nasaktan siya sa mga paratang at hindi magandang salita mula sa ibang tao para kay Kimberly. Pakiramdam niya wala siyang silbi dahil wala siyang nagawa upang ipagtanggol ito. Ang panlalalaki nitong tuluyang pumutol sa kagustuhan niyang ibalik ang pagmamahalan nila. Hindi niya ito kayang patawarin, ngunit kailangan niya ito upang manatili sa kanya ang kumpanya. Wala siyang choice kung hindi ang kausapin ito na hindi na makipaghiwalay at magpanggap na maayos sila sa mata ni Lola Marta. Ilang araw na ang lumipas at nangungulit na si Lola Marta upang makita si Kimberly at Baby Jacob. Pinuntahan niya si Kimberly sa bahay nila upang kausapin. Hindi naman siya harap nang wala siyang bala. Alam niyang nalulung sa online sabong si Tatay Elmo. May malaki itong utang na umabot sa 2 milyon na kailangang bayaran. Knowing Kimberly, susunod ito sa iutos niya kapalit ng pera para sa pamilya. Kagaya nun nang rentahan niya ito ng isang gabi para sa may sakit na kapatid. Nasa living room ang mag-ina at kasalukuyan naglalaro. Dumating si Luis at tumakbo si Baby Jacob palapit sa ama. Nasa itsura ni Kimberly ang gulat nang matanaw siya. May dala siyang mga laruan para sa anak. Madilim ang anyo ni Kimberly. Tumayo ito takmang aalis upang iwan silang mag-ama. Agad niyang hinawakan ng pulsuhan nito. May sasabihin ako sa'yo, Ania. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na tayo. Baka makita ka ni Ronald dito. Mag-away pa kami dahil sa'yo. Nagtagis ang kanyang bagang nang madinig ang pangalan ng kabit nito. Nasasaktan pa din siya kaya gusto niyang makaganti kay Luis kahit pa walang katotohanan ang binibintang nito sa kanya. Wala akong pakialam sa inyo na kabit mo, pero wag mong ipangalandakan ng panlalalaki mo. Oh, kalat sa buong bansa na may relasyon kami ni Ronald. Nabalita't nag-viral pa nga, hindi ba? Anong kinakahiya mo? Saka maghihiwalay na tayo ng legal. Magiging malaya na ako. May bad news ako sa'yo. Hindi tayo maghihiwalay. Hindi ko hayaang maging masaya ka sa piling ng lalaki mo. Umikot ang mata niya. Sana gamitan mo ng pera para mapabilis ang annulment natin. Excited na ako makalaya mula sa'yo. Ako din, gustong-gusto ko magkahiwalay na tayo. Hindi ko gustong ginagamit mong apelyido ng pamilya Moya. Galit ba kayo? Ani Jacob na nakatunghay sa kanila. Salita ng tingin ng bata sa kanilang dalawa. Sabay silang lumingon at gumiti ng ubod tamis sa anak. Hindi, love kami, ani lang dalawa. Kahit namumuhi siya kay Luis ay hindi niya magawang idamay ang kanyang anak. Paglaki nito ipapaliwanag niya ang sitwasyon ngunit hindi ngayon. Niyakap nilang dalawa ang anak, tumunog ang doorbell. Tingnan mo kung sinong tao sa labas. Kung kabit mo yan, palayasin mo muna. Sabihin mo huwag siyang magkakamaling mag-cross ang landas naming dalawa. Pinagbuksan ng security guard nila ang 3 pulis. Sino pong hinahanap niyo? Ania. Hinahanap po namin si Elmo Carrillo. May warrant of arrest po siya. May 4 na tao po siyang pinagkakautangan at nagsampa na po ng kaso. Sabi ng isang pulis sabay labas nito ng warrant. Nang hilakbot siya. Posibleng makulong ang tatay niya. Teka lang, baka po pwedeng makipag-ayos na lang kami nang hindi nakukulong ang tatay ko. Nakikiusap siya sa mga pulis nang lumabas si Tatay Elmo. Hayaan mo na anak, pagbabayaran kung nagawa kong kasalanan. Anito na kayukot hiyang-hiya sa ginawa. Hindi tay, gagawa tayo ng paraan. Napatingin siya kay Luis. Alam niyang kaya siyang tulungan at kaya din itong bayaran ang utang ng ama. Ngunit wala na itong obligasyon sa kanya, lalo na sa kanyang pamilya. Nakamasid nga lamang ito at mukhang walang planong tumulong. Ngunit nakahanda siyang ibaba ang pride at makiusap upang matulungan ng ama. Dinala ng mga pulis si Tatay Elmo kasama ng kanyang ina, pinusasan ng kamay nito. Susunod siya sa presinto. Lumapit siya kay Luis. Mukhang wala na siyang pagpipilian kung hindi ang makiusap sa dating asawa. Luis, yes, inalis niyang bara sa lalamunan. Kailangan niya ng agarang tulong. Baka atakihin ng ama ng high blood kapag nakulong. Isa lamang ang solusyon, ang bayaran ng mga pinagkakautangan nito. Kailangan ko ng tulong mo. Ayaw ko makulong ang tatay ko. Okay, ngunit may kapalit. Gagawin ko lahat ng papagawa mo. Tulungan mo lang ako sa kaso ng tatay ko. Okay, madali akong kausap. Nagtaka siya na hindi siya nagdalawang salita dito. May nararamdaman siyang masamang balak nito ngunit agad niyang binaliwala. Wala nang mas mahalaga ngayon kung hindi ang paglaya ng tatay niya.
Sinamahan siya ni Luis sa presinto. Nakipag-areglo sila at binayaran kaagad ni Luis ang halos 10 milyon na utang ng tatay Almo niya. Nanlaki ang ulo niya sa dami ng perang na ipatalo nito sa online sabong. Gabi na nang makabalik sila sa bahay. Buti na lang at hindi na naipasok sa kulungan ang tatay niya. Kasunod nilang dumating si Matias. Binati siya nito at may inabot kay Luis. Kimberly, alam mo namang may kapalitang pagtulong ko sa'yo, sabi ng lalaki. Oo, alam ko. Magaling kang negosyante kaya kumikilos ka lang kapag may mapapala ka. Tama yan. At isa pa, wala nang free sa panahon ngayon. Anong kapalit ng 10 milyon mo? Kinuha nitong isang kasulatan sa loob ng folder at inabot sa kanya. Madali lang. Kailangan nating manatiling kasal at magpanggap na maayos ang pagsasama sa harap ni Lola Marta. Matanda na ang lola ko. Ayoko na siyang bigyan pa ng sama ng loob. Isa pa'y minsan na lamang naman siyang umuwi ng Pilipinas. Kaya hindi mahirap ang hihingin kong kapalit. Basahin mo bago mo pirmahan. Ano kayang nilalaman ng kontratang pagkakasunduan ni Kimberly at ni Luis? Tuluyan na kayang naglaho ang pagmamahal ni Luis para kay Kimberly? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.